Nanlaki ang mga mata ni Yun habang nakatitig sa makinang na halimaw. Hindi siya makapaniwala nang mapagtanto niyang ang maalamat na mandaragit na yun ay walang iba kundi ang kanyang munting si Leo habang galit na galit itong umungal. Hinawakan ng lalaking may bini ang duguan niyang mukha at napasigaw sa matinding takot. Natarante niyang sinigawan ng kanyang kasamahan at nagreklamong hindi sinabi ng kliyenteng kumuha sa kanila na kailangan nilang harapin ang isang napakalakas na dambuhalang leon. Nagpakawala si Leo ng nakabibinging at tungal na umalingawngaw sa buong eskinita. Dahil sa matinding takot, nagmadaling magtipo ng dilaw na kidlat sa kanyang mga kamao ang lalaking nakahod bilang huling pagtatangkang ipagtanggol ang sarili. Subalit masyadong nakakapagod para sa isang batang leon ang pagpapanatili ng ganoong maalamat na anyo. Matapos ang kanyang magiting na paglitaw, agad na naubos ang kanyang enerhiya. Bumalik siya sa kanyang maliit at kaibig-ibig na anyo bago tuluyang matamba ng hilo. Nang makita ni Yun na nawala ng malay ang kanyang munting tagapagtanggol dahil sa pagkapagod, agad niya itong niyakap at sinuri kung maayos pa ito matapos ubusin ang lahat ng lakas nito. Habang pinagmamasdan ng pinunong may puting buhok ang maalamat na leon na bumalik sa anyo ng isang walang kalaban-labang batang leon, napailing lamang siya sa pagkadismaya, nagsalita siya ng may paghamak at sinabing akala pa naman niya ay espesyal ang halimaw na yun. Sa isang malamig na pitik ng kanyang mga daliri, nagpasya siyang tapusin na ang laro, ibinunyag niya ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan bilang awakener. Napakalalaking matinik na ugat ng kahoy ang marahas na sumabog mula sa konkretong sahig at kumalat sa makipot na eskinita. May mapanuyang ngiti siyang nagsabing hindi man lamang napanatili ng batang leon ang anyo nito ng 10 segundo. Umiikot at pumupulupot ang dambuhalang mga baging habang ikinukulong si Yun sa isang buhay na holang puno ng tinik. Mahigpit niyang niyakap ang nahihilong si Leo sa kanyang dibdib at desperadong binalaan ng lalaki na huwag lumapit, ngunit walang halaga ang kanyang babala sa isang bihasang mamamatay tao. Habang papalapit sa kanyang mukha ang matutulis na sanga, malamig na sinabi ng pinuno na huwag niyang sayangin ang kanyang oras. Binigyan siya nito ng nakakatakot na ultimatum, kusang ibigay ang leon, o sa pilitan niya itong kukunin mula sa kanyang bangkay. Sa sandaling isasara na ng pinuno ang kanyang bitag, biglang kumislap ang mga mata ni Leo, nag-aktibo ang maalamat nitong contract skill na Stellar Warp. Habang nauubos ang kanyang mental control, bumukas ang isang napakalaking warp portal, sa isang kisap mata at pagsabog ng kulay rosas na liwanag, direktang nag-teleport si Chen sa lokasyon ni Leo at agad na nagpakawala ng isang mapaminsalang sipa sa mukha ng pinuno. Dahil sa napakalakas na puwersa ng pag-ataking yun, lumipad ang lalaki na parang papel at marahas na bumangga sa mga bakal na basurahan sa eskinita. Pagkatapos nito, mahinahong sinabi ni Chen sa kanyang kapatid at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkahuli, casual niyang ipinaliwanag na medyo natagalan lamang siya sa kanyang gawain sa dungeon bago tinanong kung maayos ba silang dalawa ni Leo. Tuluyang nalito ang lalaking nakahod at hindi maintindihan kung saan biglang sumulpot ang napakalakas na halimaw na lalaking yon. Dahil sa matinding pagkabigla, mabilis na ipinaliwanag ng kanyang kapatid ang nangyari. Sinabi niyang hindi niya alam kung paano nila natuntun ang kanyang kinaroroonan at pawang mga mataas na antas na awakeners ang kanilang mga kalaban. Ngunit mumiti lamang si Chen at sinabing huminga siya ng malalim dahil naroon na ang kanyang kuya. Samantala, bumangon mula sa mga guho ang pinunong may puting buhok. Nang makitang nasira ang kanyang plano sa isang iglap, nagngit-ngit siya sa galit dahil pinabayaan niyang bumaba ang kanyang bantay kahit sandali lamang. Habang mahigpit na pumupulupot ang mga matinik na ugat sa kanyang katawan, sumigaw siya na nagawa nito ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Nangako pa siyang dadalhin ang kanilang mga pugot na ulo sa kanyang kliyente at hihingi ng 3 beses na mas malaking bayad. Ngunit hindi man lamang natinag si Chen, kinuyam niya ang kanyang kamao at mahinahon niyang sinabi sa kanyang kapatid na pumunta sa likuran niya at manatili roon, nangako siyang hindi magtatagal ang lahat ng ito. Naalala ni Chen ang isang pangyayari noong bata pa siya, isang araw, walang awang binubugbog siya sa isang maalikabok na eskinita. Ang nangunguna sa pananakit ay isang lalaking may kulay kahel na buhok na siya ring kanyang pinsan, patuloy itong sumisigaw at inuutos kay Chen na matutong lumugar sa kanyang kalagayan. Habang binibugbog ng mga tauhan ang batang si Chen sa maruming sahig upang durugin ang kanyang loob, may isang bagay na hindi nila inaasahan ng kanyang kapatid. Biglang sumugod sa eskinita ang batang si Yun habang may hawak na malaking bakal na tubo, inutusan niya ang mga ito na bitawan ang kanyang kapatid. Hindi man lamang natakot ang mayabang na pinsan at pinagtawanan ng ideya na ang isang maliit na batang babae ay magliligtas sa iba. Nang makita ni Chen na nakatuon na sa kanyang kapatid ang atensyon ng mga siga,
desperado niyang sinigawan ng kanyang pinsan na huwag itong lalapitan. Ipinaalala niya ang pangakong hindi nito sasaktan si Yun. Ngunit tumawa lamang ang kanyang pinsan at inaming nagsinungaling siya. Mayabang pa nitong sinabi na sa wakas, natuto rin ng kaunting pagpapakumbaba ang kanyang mga pamilyang dating nag-aakalang walang makakatapat sa kanila. Habang abala ito sa pagsasalita, nakagawa ito ng isang nakamamatay na pagkakamali, sinamantala ni Chen ang pagkakataon at nakita ang isang mabigat na ladrilyo sa lupa, agad niya itong dinampot at buong lakas na inihampas sa mukha ng lalaking nakadagan sa kanya. Nagulat ang lahat sa nangyari, galit na galit si Chen habang hawak ang ladrilyong nabahira ng dugo. Walang pag-aalinlangang sumugod siya sa kanyang pinsan at inuna niya na pinalo ang kanyang kasamahan. Nang handa na niya itong hampasin, namutla ang mukha ng kanyang pinsan habang nakikitang papalapit si Chen na puno ng galit. Sa isang malupit na hampas, direktang tinamaan ng ladrilyo ang kanyang mukha bilang kapalit ng pagsira nito sa kanyang salita. Bumagsak ang kanyang pinsan sa semento, duguan at umiiyak sa sakit. Sa matinding takot, tinawag nito si Chen na isang ganap na baliw. Matapos habulin ang kanyang hininga, ibinaba ni Chen ang kanyang sandata at marahang sinabi sa nanginginig na si Yun na ayos na ang lahat at wala na itong dapat ikatakot. Sa kasalukuyan, inutusan ni Chen si Yun na manatiling ligtas sa likuran niya at tiniyak na matatapos niya ang lahat sa loob lamang ng maikling panahon. Ayaw palampasin ng mga stalker ang kanilang biktima kaya sabay-sabay silang sumugod upang patayin siya. Habang yakap si Leo, natatarantang binalaan ni Yun ang kanyang kapatid na tatlong mapanganib at baliw na awakeners ang kanyang kaharapin. Kumbinsido siyang imposibleng labanan ng kanyang kapatid ang tatlo ng sabay-sabay. Kasabay nito, sumugod ang lalaking nakahod habang naghahanda ng napakalakas na kamaong nababalutan ng kidlat. Habang sumusugod, pinagtawanan nito si Chen dahil nakatayo lamang siya at walang ginagawa upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit bago pa man ito maintindihan ang nangyayari, sinalubong ito ni Chen ng isang nag-iisang suntok na nagpabagsak dito ng diretso sa konkretong pader. Tuluyang nalaglag ang panga ni Yun nang makita niyang napadapa ng kanyang kapatid ang isang mataas na antas na awakener gamit lamang ang isang kamay. Kasunod nito, tumalon ng sugat ang lalaking may bini habang desperadong sumusugod gamit ang kanyang kumikinang na elemental na patalim. Hindi man lamang pinagpawisan si Chen, malinis niyang nasalo ang kamay ng kalaban sa ere bago ito tinuhuran ng malakas sa mukha habang tumalsik ang dugo at ngipin sa hangin. Dahil sa tindi ng puwersa, lumipad ang lalaki paatras at bumagsak sa mga basurahan ng eskinita. Bigla namang sumulpot ang isang napakalaking matinik na ugat ng kahoy at mabilis na sumugod kay Chen, ngunit sa kanyang hindi kapani-pani walang bilis ng reaksyon, bahagya lamang niyang ikiniling ang kanyang ulo upang maiwasan ang pag-atake. Tuluyang sumablay ang malaking baging at marahas na hamampes sa pader sa likuran niya. Nang makitang madaling natalo ang kanyang mga tauhan, tuluyan nang nawala ng katinoan ang pinunong may puting buhok. Sumigaw siya sa galit at hindi matanggap na isang estudyanteng nakauniporme lamang ang ginagawang katatawanan ang kanilang grupo. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa halaman at nagpatawag ng napakaraming dambuhalang makinang na tulos na kahoy. Galit na galit niyang ipinangakong gagawin niyang parang una ng karayom si Chen. Ngunit nanatiling kalmado si Chen, gamit ang kanyang maladyos na liksi, madali niyang naiwasan ang rumaragasang unos ng matutulis na baging nang hindi man lamang nagkakaroon ng kahit isang gasgas. Sa isang tuloy-tuloy na galaw, dumaan siya sa puwang ng depensa at agad na nakalapit sa kanyang kalaban. Nayanig sa takot ang pinunong may puting buhok, sumigaw ito na imposible ang nakikita niya at hindi maunawaan kung paano nakakagalaw ng ganoon kabilis ang isang tao. Habang pinagmamasdan ang kanyang kapatid na nangingibabaw sa laban, biglang may naalala si Yun, halos nakalimutan niya na hindi lamang basta nakapasa si Chen sa kanyang graduation combat exam, lubos niyang dinamina at winasak ang buong kompetisyon. Kinuyam ni Chen ang kanyang kamao at buong lakas na sinuntok ang mukha ng pinuno, ipinapakita sa buong grupo na siya ay kabilang sa isang ganap na magkaibang antas ng kapangyarihan. Dahil sa tindi ng suntok, lumipad pa atras ang pinuno ng napakalayo at marahas na bumangga sa pader ng eskinita. Sa isang iglap, nawalan siya ng malay at bumagsak sa semento, duguan at lubos na talunan. Sa tabi ng mga basurahan, wala pa ring malay ang lalaking may bini. Samantala, ang lalaking nakahod ay nakasandal sa pader habang walang malay, sa loob lamang ng wala pang isang minuto, tuluyan ang nabuwag ni Chen ang buong banta. Pagkatapos ay agad siyang lumingon sa kanyang kapatid. Inutusan niya itong dalhin si Leo at umuwi agad sa apartment kung saan ligtas sila. Nakangiti niyang tiniyak na ihahatid lamang niya ang mga salarin sa himpilan ng mga pulis at agad na susunod sa kanila.
Bagamat nananatiling tulala sa mga pangyayari, panatag na ang loob ni Yun, mahigpit niyang niyakap si Leo at masayang sumang-ayon na maunang umuwi. Ilang oras ang lumipas, sa ilalim ng maliwanag na buwan, unti-unting nagkamalay ang malubhang sugatang pinunong may puting buhok. Napadaing siya sa sakit habang pilit na iminumulat ang kanyang mga matang nababalutan ng dugo. Ngunit mabilis na napalitan ng takot ang kanyang pagkalito nang mapagtanto niyang silang tatlo ay mahigpit na nakatali ng magkakadikit sa isang konkretong haligi, nakatayo sa kanilang harapan si Chen at malamig na nakatitig sa kanila. Tarantang nagtanong ang pinuno kung nasaan sila at bakit sila dinala sa liblib na lugar na iyon. Samantala, umiiyak sa sakit ang lalaking may bini at nagrereklamong pakiramdam niya ay nahahati sa dalawa ang kanyang bungo. Hindi pinansin ni Chen ang kanilang mga daing. Malamig niyang tinanong kung kabilang sila sa Black Mountain Society at kung sino ang nagbayad sa kanila upang dukutin ang kanyang kapatid. Ngunit dagwang natawa lamang ang pinuno at tumangging magsalita. Mayabang niyang sinabi na ang pagsusumbong ay katumbas ng kamatayan sa kanilang hanap buhay kaya wala siyang balak magsiwalat ng kahit ano. Hindi man lamang kumurap si Chen, napagtanto niyang matitigas ang mga ito kaya nagpakawala siya ng buntong hininga at nagpa siyang gamitin ang mas marahas na paraan. Biglang binalot ng madilim na enerhiya ang kanyang katawan habang ina-activate ng sistema ang pagpapalit ng kanyang klase. Ilang sandali lamang ay nakumpleto ang proseso at lumitaw ang kanyang nakakatakot na Level 25 Phantom Sorcerer class. Taglay nito ang mga kapangyarihang gaya ng Soul Rest, Enigma, at Ripple Hell, mga salamangkang may kakayahang manipulahin ang isip at kaluluwa. Walang sinayang na oras si Chen. Kaagad niyang ginamit ang kanyang bagong kapangyarihan upang pasukin ang isipan ng pinunong may puting buhok. Sa ilalim ng impluwensya ng hypnosis, nagsimulang mabasag ang mga depensang pangkaisipan ng mersenaryo. Bago pa man nila maintindihan ang nangyayari, isang matinik na ugat ang sumabog mula sa semento sa tabi nila. Napasigaw sa takot ang lalaking may bini at nagtanong kung ano ang nangyayari sa kanilang pinuno. Walang emosyon si Chen habang ginagamit ang Soul Rest Enigma. Sa isang kisap mata, isang matalim na baging ang tumusok sa hita ng pinuno at pinintahan ng dugo ang sahig. Kasunod nito, itinakda ni Chen ang mga kamay bilang susunod na target. Muling sumibol ang isang matinik na sanga at tumagos sa palad ng mersenaryo. Malinaw niyang ipinakita na yon ang nararapat nilang danasin matapos nilang tangkaing saktan ang kanyang kapatid. Nang makita ang sinapit ng kanyang kasama, tuluyang nawala ang natitirang tapang ng lalaking may bini, nanginginig sa takot. Sumigaw siya habang nakatingin sa kapangyarihang nasa harapan niya. Sa malamig na tingin, sinabi ni Chen na siya na ang susunod, habang papalapit ang mga ugat na kahoy upang ulitin ang pagpapahirap, agad bumigay ang mersenaryo. Humahagulgol siyang nakiusap na patawarin siya at ibinunyag ang lahat. Ayon sa kanya, ang utak sa likod ng pagdukot ay ang anak ng direktor ng First Hospital. Sa desperasyon na iligtas ang sariling buhay, isinigaw niya ang pangalan ng kanilang kliyente, si Jin Duoxuan. Bandang alas 5 ng hapon, sa isang marangyang pool party sa tuktok ng Purple Peak Tower, walang kamalay-malay si Jin Duoxuan na ipinagkanuno na siya ng mga tauhang kanyang inupahan. Pinagtatawanan siya ng kanyang mayayamang kaibigan dahil 2 beses siyang tinanggihan ng isang simpleng estudyante, bilang isang legendary campus heartthrob. Tahimik siyang nagngingit-ngit sa galit at isinumpang pagsisisihan ng dalaga ang lahat pagsapit ng gabing iyon. Dahil sawa sa pang-aasar, sinigawan niya ang isang babaeng sumusunod sa kanya at nagtungo sa banyo upang pakalmeyin ang sarili. Habang nasa harap siya ng urinal, nagsimulang kumurap at umingay ang mga ilaw. Dahil dito nakuha ang kanyang atensyon, kaya nainis siya at nagmura, sinasabing maging ang kuryente ng gusali ay tila laban sa kanya. Ngunit biglang may aninong lumitaw sa likuran niya. Paglingon niya, nakita niya si Chen na tahimik na nakatayo roon. Kalmadong tinanong ni Chen kung siya nga ba si Jin Duoxuan. Samantala, sa silid ng mga security guard, pinag-uusapan ng mga bantay kung paano binili ng mga mayayamang kabataan ang buong itaas na palapag at pinatay ang lahat ng CCTV upang makapag-party ng pribado. Nagpalingon-lingon ang isang gwardya at ibinulong sa kanyang kasamahan ng isang nakakatakot na balita. Ayon sa kanya, marami sa mga babaeng naroon ay hindi kusang sumama kundi nalinlang at naipit sa isang patibong. Labis na nagulat ang kanyang kasamahan sa kanyang nalaman. Habang patuloy niyang ipinaliwanag na may isang estudyanteng nagpakamatay matapos makaranas ng matinding pang-aabuso sa isa sa mga naturang party, ngunit natabunan lamang ang buong iskandalo ng pera at impluwensya ng mayayamang pamilya. Binalaan niya ang kanyang kasama na huwag magpaloko sa mag-agarang damit at magagandang mukha dahil sa likod ng mga iyon ay mga taong walang konsensya.
Samantala, sa banyo, tarantang tinanong ni Jin Duoksuan kung sino siya at nagbantang tatawag siya ng pulis. Sa halip na sumagot, inilabas ni Chen ang isang telepono at tumawag. Nanlamig si Jin Duoksuan nang makita niyang ang sariling telepono niya ang tumutunog, ang tumatawag ay si Blackie. Habang hawak ang telepono ng mersenaryo, malamig siyang tinitigan ni Chen. Doon niya nakumpirma na si Jin Duoksuan na ang nag-utos na ipahamak ang kanyang kapatid. Sa sobrang takot, nagtanong si Jin Duoksuan kung ano ang nangyari kay Blackie. Ngunit ang tanging sagot ni Chen ay durugin ang telepono gamit ang kumikislap na kidlat. Unti-unting umurong si Jin Duoksuan habang nanginginig sa takot at paulit-ulit na nakiusap na huwag siyang lapitan. Sa isang iglap, sinipa ni Chen si Jin Duoksuan at pinatalsik ito sa salaming bintana ng banyo, bumagsak siya sa sahig habang gumugulong. Nagkalat ang mga bubog habang bumagsak siya sa pool deck sa ibaba, duguan at puno ng pasa. Humihingi siya ng tulong at nagmamakaawa kung sino ang makagpagliligtas sa kanya. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, isang nakakatakot na tanawin ang bumungad sa kanya. Lahat ng bisita sa party ay nakalutang o nakahandusay ng walang malay. Dahan-daang lumapit si Chen kay Jin Duoksuan habang nababalutan ng madilim at nakakatakot na aura. Habang desperadong sinusubukang makatakas, paatras na gumapang si Jin Duoksuan gamit ang kanyang mga kamay at tuhod, nanginginig siya sa takot habang walang tigil na nagmumura at nakatitig sa nagliliwanag na mga mata ng humahabol sa kanya. Napasigaw siya at galit na nagtanong kung sino ito, ano ang nagawa niyang kasalanan upang pag-initan siya, at bakit siya ang pinupuntirya. Sa huling pagkakataon ay sinubukan niyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na alas. Malakas niyang ipinagyabang ang mataas na katungkulan ng kanyang ama bilang direktor ng unang ospital. Sumisigaw siyang nagbanta na kung kahit isang daliri lamang ang idampi sa kanya, gagamitin ng kanyang ama ang lahat ng kapangyarihan at impluwensya nito upang tuluyan siyang ibaon sa hukay. Sawang-sawa na sa walang laman ng mga pagbabanta, malamig na inutusan si Chen si Jin Duoksuan na manahimik. Kaagad niyang ginamit ang kanyang hypnosis spell at sinakop ang isipan nito. Sa ilalim ng impluwensya ng mahika, napaluhod si Jin Duoksuan. Mula sa kanyang kinatatayuan ay malamig siyang pinagmasdan ni Chen at iniutos na pulutin ang isang matulis na piraso ng nabasag na salamin. Automatikong yumuko si Jin Duoksuan at hinawakan ang matalim na bubog. Doon naging malinaw na ang tunay na kasamaan ay hindi lamang nagtatago sa loob ng mga dungeon. Araw-araw din itong naglalakad sa piling ng mga ordinaryong tao. Si Jin Duoksuan at ang kanyang mga kaibigan ay gumawa ng hindi mailarawang karumal-dumal na krimen laban sa isang walang kalaban-labang estudyante. Ginamit ng mga layaw na kabataang ito ang kanilang walang katapusang kayamanan upang pagtakpan ang kanilang mga kasalanan, hanggang sa tuluyang mawala ng pag-asa ang biktima at kitilin ang sarili nitong buhay. Nang mangyari ang trahedya, ginamit nila ang kapangyarihan at impluwensya ng kani-kanilang pamilya upang matiyak na walang sisi ang mapupunta sa kanila. Si Jin Duoksuan pa mismo ang nagpalsipika sa autopsy report upang palabis ang isa lamang itong malungkot na aksidente. Ipinagyayabang pa niya na ang mundo ay pag-aari ng mga may pera. Siya rin ang halimaw na nagbayad ng napakalaking halaga sa mga mersenaryo upang sirain ang buhay ni Siyun sa anumang paraan. Ngunit sa pagkakataong ito, nagawa niya ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay, ang puntiryahin ang kapatid ng maling tao. Habang hawak ang matalim na bubog sa ilalim ng hypnosis, dahan-dahan niya itong itinapat sa sarili niyang leeg. Tahimik na nanumpa si Chen na hahanapin at lilipulin ang bawat banta sa kanyang kapatid, kahit pa kailangan niyang maging hukom, hurado, at berdugo, kahit pa kailangan niyang tahakin ang pinakamadilim na bahagi ng mundo, hinding-hindi siya mag-aatubili. Malamig niyang iniutos sa kanyang puppet na tapusin na ang lahat. Matapos ang kanilang mabagsik na laban sa loob ng Wild Dungeon sa kanilang tiebreaker, nakatayo ang nagwaging si Chen sa ibabaw ng sugatang si Gongting. Mahinahon niyang sinabi rito na patay na ang Dungeon Overlord at ligtas na ang daanan palabas. Hinikayat niya itong magtiis hanggang sa dumating ang rescue team. Nangako si Gongting na paglabas nila sa dungeon ay sasabihin niya sa lahat ang katotohanan na si Chen ang tunay na nagligtas sa kanilang lahat. Ngunit wala pang oras upang magdiwang, biglang nakaramdam si Chen ng kakaibang babala. Sa pamamagitan ng mental link nila ng kanyang halimaw na si Leo, naisalayan niya ang isang nakakatakot na tanawin. Papalapit na ang nakakatakot na mersenaryong si Blackie kay Siyun. Nang mapagtanto niyang nasa panganib ang kanyang kapatid, agad niyang ginamit ang Stellar Tamer skill na Stellar Warp. Ginamit niya ang malaking bahagi ng kanyang mental energy upang mag-teleport at sa isang iglap ay naglaho mula sa kuweba. Napatingin na lamang si Gongting sa bakanteng espasyong iniwan niya na gulat na gulat.
Noon niya napagtantong si Chen ay hindi lamang dual-class user, gumagamit pala ito ng maraming klase ng sabay-sabay. Napaisip siya kung ilan pa kaya ang lihim na itinatago ng kanyang karibal. Ilang sandali pa'y umugang ang mabibigat na yabag sa lagusan nang sumugod sa kuweba si Direktor Gong Xuan kasama ang emergency medics, agad niyang iniutos na iligtas ang mga estudyante. Mabilis na nilapitan ng rescue team si Gong Ting at ginamitan siya ng healing magic upang pigilan ang matinding pagdurugo. Habang sinusuri ang kanyang kalagayan, pinagpapawisan si Gong Xuan sa pag-aakalang ang dungeon boss ay may nakakatakot na lakas na katumbas ng B-rank, sinabi niyang isang himala ang makaligtas sa ganoong halimaw. Samantala, inalagaan din ng ibang medics ang mga nakaligtas, kinumpirma nilang ligtas na at nalinis na si Sato Wada, habang si Jasmine naman ay nananatiling tulala at pabulong na lamang na binabanggit ang bangungot na dinanas niya. Napansin ni Gong Xuan na nawawala si Chen, nang walang bakas na makita ang mga search team, inakala niyang natakot lamang ang binata at tumakas, kaya iniutos niyang hanapin ito sa buong paligid. Galit na galit si Gong Xuan at isinisi ang buong trahedya sa kapabayaan ng inspection agency. Iginiit niyang ang malubhang sugat ni Gong Ting ay bunga ng kanilang kawalang kakayahan at nangakong sisibakin niya ang lahat ng inspektor pagbalik nila habang tahimik lang si Ting sa nangyayari. Sa kabilang banda, tusong pinagmasdan ni Gong Lin, ang ama ni Gong Ting, ang madugong eksena at napangisi. Agad siyang gumawa ng huwad na kwento, ipinapalabas na isa lamang itong trahedyang dulot ng biglaang pag-atake ng mga halimaw na hindi kinaya ng mga examiner. Plano niyang ipagsabi sa buong mundo na ang kanyang anak na si Gong Ting ang bayaning nagligtas sa lahat nang mawala na ng pag-asa ang lahat. Dahil sa matinding konsensya, sinubukan ni Gong Ting na sabihin ang katotohanan na si Chen ang tunay na pumatay sa dungeon boss. Ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang ama sa pamamagitan ng mahigpit na pagpisil sa kanyang bagong benda na sugat sa balikat, dahilan upang mapangiwi siya sa sakit. Pabulong siyang binyantaan ni Gong Lin na siya ang aangkin ng lahat ng papuri, habang nanatiling tahimik ang mga saksi dahil sa takot. Malamig niyang iniutos sa kanyang anak na maghanda, sapagkat sa graduation ceremony kinabukasan, si Gong Ting ang ipakikilalang pinakadakilang bayani ng paaralan. Nang gabing yun, mas masaya ang kapaligiran sa kanilang inuupahang apartment habang nagsasalo sa mainit na hapunan. Masayang binati ni Jutong si Sion sa pagpasa nito sa pagsusulit at sa pagtanggap sa prestihiyosong Central International Academy of Arts. Tuwang-tuwa siya para sa kanyang matalik na kaibigan at sinabi niyang sa wakas ay matutupad na nito ang pangarap na maging isang world-class artist. Samantala, tahimik lamang na umiinom ng soft drink si Chen na walang gaanong emosyon sa mukha. Napansin yun ni Sion at nakangusong nagtanong kung bakit tila hindi man lang siya nagulat, na para bang alam na niyang papasa siya. Ngumiti lamang si Chen at sinabing totoong masaya siya para rito. Bagaman sa kaibuturan ng kanyang isip ay naaalala niyang sa dati niyang buhay ay natanggap din ni Sion ang acceptance letter sa mismong araw na yun. Inamin ni Jutong na labis siyang naiinggit dahil ang makapag-aral sa elitistang lungsod ng San Haven ay isang pambihirang pagkakataong pinapangarap lamang ng karamihan. Ngunit nag-aalala si Sion sa layo ng San Haven at sa napakataas nitong gastusin, nang makita ang kanyang pag-aalinlangan, mahinahong sinabi ni si Chen na huwag na itong mag-alala tungkol sa pera o anumang problema. Ipinatong niya ang bote ng soft drink sa mesa at kalmadong inanunsyo na pagkatapos niyang graduate ay magtatrabaho rin siya sa San Haven kasama nito. Lubos na nagulat ang dalawang dalaga, agad silang napatayo at sunod-sunod na nagtanong kung paano siya natanggap ng isang guild sa San Haven, gayong ang mga yun ay tumatanggap lamang ng pinakamahuhusay. Masayang nagsaya si Sion dahil maaari na silang lumipat ng magkasama, habang pabirong nagreklamo si Jutong na kailangan na rin niyang magsikap upang makasunod sa kanila balang araw. Habang pinagmamasdan ang masayang mukha ng kanyang kapatid, tahimik na nangako si Chen na sa buhay na ito ay hindi na nito kailanman kailangang isakripisyo ang mga pangarap nito para sa iba. Kinagabihan, tahimik siyang naligo upang alisin ang pagod ng buong araw. Habang nag-iisa, pinag-isipan niya ang lahat ng nangyari, wala na ang mga stalker ng kanyang kapatid, tapos na rin ang nakakapagod na graduation exam, at higit sa lahat, maayos na gumagana ang lihim nilang kasunduan ni Gong Ting. Sa pagpapahintulot na si Gong Ting ang umani ng lahat ng papuri, matatanggap ni si Chen ang $1,000,000 na gantimpala kinabukasan, eksaktong halagang kailangan niya upang mabayaran ang utang ng kanilang pamilya. Habang nagpapahinga sa kanyang kwarto, alam niyang hindi pa siya maaaring magpahinga, naisip niya ang Demon King na si Wrath, na pagtanto niyang kung ang Overlord ay nasilpagpasok pa lamang nito sa mundo ng tao, tuluyan ang nagbago ang takbo ng panahon. Ang orihinal na 3 taong pagitan bago ang Apocalypse ay hindi natiyak, kung alam lamang niya kung saan naroon ang selyo,
Siya mismo ang sisira rito upang maharap ng mas maaga ang banta, kaya ginawa niyang pangunahing layunin ang paghahanap kay Wrath upang makarating agad sa Sunhaven. Ngunit bago harapin ang isang Demon King, kailangan muna niya ng isang mapagkakatiwalaang kakampi. Sa kabutihang palad, ang graduation ceremony kinabukasan ang perpektong pagkakataon upang makuha ang taong kailangan niya. Samantala, sa isang tahimik na tea room, nakipagpulong ang Student Council Vice President na si Ling Yu kay Carl Cavendish, ang Vice Chairman ng World Guild Alliance. Iniulat niya na may namata ang mapanganib na rogue awakener na kilala bilang Glutton sa Everfield County, bagay na agad pumukaw sa interes ni Carl. Ipinaliwanag ni Ling Yu na agad siyang nagtungo sa pinangyarihan, ngunit nabura na ang lahat ng kuha ng security cameras. Ang tanging naiwan ay mga sariwang mantsa ng dugo at malalalim na gasgas sa lupa, mga bakas na tumutugma sa nakagawiang paraan ng mamamatay taong nilalang na sumisira at lumalamon sa mga biktima nito. Nagbabala siya na ang Glutton ay sadyang pinupuntirya ang mga elite awakener na may pambihirang kakayahan, sa bawat pag-atake nito ay lalo pang tumataas ang ranggo ng mga nabibiktima, na nangangahulugang ninanakaw nito ang kanilang lakas at mabilis na lumalakas sa pamamagitan ng paglamon sa kanila. Idinagdag ni Ling Yu na hindi kailanman tumitigil ang Glutton kapag nakapili na ito ng lugar na pangangasuhan, at pakiramdam niya ay may panibago na namang pag-atake na magaganap. Napangisi lamang si Carl at sinabing kapansin-pansin ang tiyempo ng paglitaw ng halimaw. Ipinadulas ni Ling Yu ang isang bagong file sa ibabaw ng mesa at sinabi niyang ang pinakahuling pagpatay ng Glutton ay naganap sa isang eskinita sa loob ng isang mahirap na komunidad. Kapansin-pansin na ang mismong lugar ng krimen ay wala pang 100 metro ang layo mula sa apartment ni Chen habang tahimik itong pinagmasdan ni Carl ang larawan. Bagamat wala silang litrato ng Glutton, sinabi ni Ling Yu na ang lakas ni Chen ay lumalago sa bilis na halos imposibleng paniwalaan, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang paliwanag, muli na namang napangisi si Carl at iminungkahi niyang ang Glutton na lumalamon sa kapangyarihan ng iba ay maaaring si Chen mismo.